Maingat kong hinahawakan ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit, tinitiyak na bawat tupi ay perpekto, bawat linya ay tuwid. 5 taon. 5 taon ko itong ginagawa para kay Mateo, ang maging katuwang niya sa lahat ng bagay, ang maging anino na sumasalo sa bawat pagkakamali ng pamilya De La Vega. Sa aking mga kamay nakasalalay ang pag-ahon ng kanilang kumpanya mula sa pagkakabaon sa utang dahil sa bisyo ng kanyang ina. Ngayong araw nakatakda akong lumipad patungong Sydney para sa isang mahalagang transaksyon na magliligtas sa aming lahat. Or yun ang akala ko. Mag-iingat ka roon, Wilma. Alam mo namang ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ni Mama sa mga ganitong bagay. Malambing na sabi ni Mateo habang hinahaplos ang aking pisngi. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagmamahal, ngunit ngayon may nakikita akong kakaiba, isang kislap ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng isang matatamis na ngiti. Tumango ako at ngumiti ng tipid. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito, Mateo. Alam mo yan. Nang lumabas siya ng silid para sagutin ang isang tawag, isang hindi maipaliwanag na kutob ang bumalot sa aking dibdib. Tahimik akong sumunod, ang aking mga yapak ay walang tunog sa makapal na alpombra ng pasilyo. Huminto ako sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng library ni Doña Consuelo. Siguraduhin mong hindi mabubuksan ni Wilma ang ilalim ng maletang iyon bago siya makarating sa Naya. Narinig ko ang boses ni Doña Consuelo, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kapag nahuli siya ng mga awtoridad sa Australia, tapos na ang usapan. Ang kumpanya ay magkakaroon ng sapat na puhunan mula sa shipment na iyon at ang pamilya De La Vega ay mananatiling malinis ang pangalan. Isasakripisyo natin ang isang panlabas para sa kaligtasan ng ating dugo. Pero mapaano kung mabulok siya sa kulungan doon? Ito ang boses ni Mateo. Inaasahan kong may kahit kaunting awa, kahit katiting na pagtanggi. Ngunit ang kasunod niyang sinabi ay tila isang balaraw na bumaon sa aking puso. Sa bagay, mas mabuting siya ang makulong kaysa tayo ang mabaon sa utang. I'll just file for annulment once the news breaks out. Sabihin natin na ginamit niya ang pangalan natin para sa sarili niyang illegal na gawain. I have Estella anyway, she's much more fun than Wilma's boring professionalism. Nanigas ang aking buong katawan. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo, bawat hininga ko ay may kasamang hapdi. Hindi ito panaginip. Ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan, ang pamilyang itinuring ko na sa akin, ay ginagawa akong drug mule at sacrificial lamb. Ang kanilang plano ay hindi lamang ako ipahiya, kundi ang tuluyan akong ilibing sa ilalim ng batas ng ibang bansa habang sila ay nagsasaya sa perang kikitain mula sa aking pagkawasak. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Nais kong sumigaw, nais kong pumasok sa silid na iyon at saktan sila. Ngunit may isang boses sa likod ng aking isipan na bumulong, isang boses na mas matalas at mas makapangyarihan kaysa sa aking galit. Huwag kang umiyak, Wilma. Ang luha ay para sa mga talunan. Huminga ako ng malalim, pinalitan ang bawat emosyon ng lohika. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, ituturo ko sa kanila kung paano ang tunay na paglipol. Ang aking boring professionalism na kinatutuwaan nilang hamakin ay ang mismong sandata na tatapos sa kanila. Dahan-dahan akong bumalik sa aming kwarto bago pa man sila lumabas. Naupo ako sa gilid ng kama, tinitigan ang maletang nakahanda na sa tabi ng pinto, ang maleta ng kamatayan. Mabilis kong kinuha ang aking laptop at nagpadala ng isang mensahe kay Mang Lando. Alam ko na ang kanyang mga mata sa loob ng mansyong ito ang aking magiging huling alas. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo, muling suot ang kanyang maskara ng pagiging mapagmahal na asawa. Handa ka na ba ho? Ng driver ay naghihintay na sa ibaba. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang aking asawa. Nakita ko ang isang parasitiko na nabubuhay sa aking pawis at dugo. Yes, Mateo. I'm more than ready, sagot ko ng may malamig na ngiti. Lumapit ako sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Salamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Sisiguraduhin kong sa biyaheng ito makuha ng bawat isa sa atin ang nararapat para sa kanila. That's my girl, sabi niya sabay halik sa aking noo. Isang halik na kasing lamig ng kamatayan. Don't worry about anything here. I'll take care of the office while you're gone. Just focus on the delivery. Lumabas kami ng mansyon. Naroon si Doña Consuelo sa bukana ng pinto, may hawak na rosaryo at nag-aabang. Mag-ingat ka, Wilma. Ipagdarasal ko ang tagumpay mo,
Remember, the De La Vega name depends on this. Huwag po kayong mag-alala, Doña Consuelo, sagot ko habang papasok sa sasakyan. Hindi ko hahayaang makalimutan ng mga tao ang pangalan ninyo pagkatapos ng araw na ito. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon, kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang isang secret folder. Ang mga video feed mula sa aking itinagong spy camera sa library ay nagsimulang mag-load. Naroon sila nagtatawanan, nagdiriwang na tila ba tapos na ang laban. Hindi nila alam na ang bawat salitang binitawan nila ay nakarecord na sa isang cloud server na tanging ako lang ang may access. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga kalsada ng Maynila na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang sakit ay naroon pa rin nakabaon sa ilalim ng aking balat, ngunit hindi na ito ang nagpapatakbo sa akin. Ang nagpapatakbo sa akin ngayon ay ang kalkuladong plano ng pagbawi. Hindi ako biktima, ako ang arkitekto ng inyong pagkawasak. Pagdating sa airport, ang ingay ng mga tao at ang tunog ng mga anunsyo ay tila isang musika para sa aking bagong simula. Alam ko na sa bawat sulok may mga matang nagmamasid. Maaaring si Estela, maaaring ang mga tauhan ni Alejandro, ngunit wala silang ideya kung ano ang tunay na laman ng aking isipan. Isang mensahe ang pumasok sa aking phone mula kay Mang Lando. Nasa pwesto na ako, ma'am. Ang lahat ng dokumento ay handa na para sa iyong hudyat. Ngumiti ako isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Ang pamilya De La Vega ay naniniwala na sila ang nagmamaneho ng sasakyang ito. Hindi nila alam na matagal ko nang pinutol ang preno. Habang naglalakad ako patungo sa check-in counter, nakita ko sa malayo ang isang pamilyar na bulto. Si Alejandro, ang abogado na dapat ay nagpoprotekta sa aking interes, ngunit ngayon ay nakatayo sa isang madilim na sulok kausap ang isang lalaking nakauniforme ng airport security. Ang pagtatraidor ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang ito plano ng pamilya, ito ay isang organisadong krimen na ako ang gagawing bala. Huminga ako ng malalim at itinuwid ang aking tayo. Hawak ko ang aking dignidad, hawak ko ang katotohanan, at higit sa lahat, hawak ko ang kanilang kinabukasan sa aking mga daliri. Madam, your passport and ticket, please. Tanong ng ground stewardess. Inabot ko ang aking mga dokumento ng walang panginginig. Ang aking puso ay tumitibok ng regular, kalmado at nakatutok. Ang bawat hakbang ko sa loob ng airport na ito ay isang hakbang patungo sa kanilang impyerno at sa aking kalayaan. Bago ako tuluyang pumasok sa loob, lumingon ako sa huling pagkakataon sa labas. Ang lungsod ay tila naghihintay sa isang malaking pagsabog. At sisiguraduhin ko na kapag nangyari iyon, ako ang tanging mananatiling nakatayo sa gitna ng mga guho. Sydney is waiting, bulong ko sa sarili ko. Ngunit sa aking isipan, isa lang ang tunay na destinasyon. Ang katapusan ng mga De La Vega. Marchant. Nakaupo ako sa likod ng sasakyan, pinagmamasdan ang mabilis na pagdaan ng mga ilaw sa kalsada. Ang bawat ugong ng makina ay tila isang timer na nagbibilang ng oras, patungo sa aking pagbagsak o sa kanilang katapusan. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging utak sa likod ng De La Vega Exporters. Noong halos mabankrupt sila dahil sa pagkatalo ni Doña Consuelo sa casino sa Macau, ako ang nagpuyat para ayusin ang kanilang audit. Ako ang humarap sa mga galit na supplier at ako ang nagdisenyo ng mga bagong produkto na naging hit sa Australia. Akala nila ang talino ko ay para sa kanila lang. Akala nila ang katapatan ko ay isang kontratang walang hanggan. Inilabas ko ang aking cellphone. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha, nagpapakita ng aking malamig at walang emosyong mga mata. Binuksan ko ang aking banking app. Sa loob ng 3 taon, lihim kong inililipat ang aking mga personal na commission at bonuses sa isang offshore account sa Cayman Islands. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay pagbawi sa lahat ng oras na hindi nila ako binayaran ng tama, sa lahat ng sakripisyong itinuring nilang obligasyon ko bilang dote. Ma, malapit na tayo sa huling hintuan bago ang airport, wika ng driver. Hindi ito ang regular na driver ng mga De La Vega. Ito ay isang taong binayaran ko ng sapat para tumahimik. Tumigil ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng Parañaque. Isang bulto ng lalaki ang lumabas mula sa anino ng isang abandonadong bodega. Si Mang Lando, dati siyang head driver ng pamilya, isang tapat na lingkod na pinalayas ni Doña Consuelo
nang walang kahit isang kusing dahil lamang sa pagkabasag ng isang mamahaling plorera na ang totoo ay si Mateo ang nakabasag. Ibinaba ko ang bintana. Ang simoy ng hangin sa labas ay amoy usok at ulan, ngunit para sa akin, amoy ito ng darating na katarungan. Ma'am Wilma, mahinang tawag niya. Inabot niya sa akin ang isang maliit na pouch. Nasa loob niya ng lahat. Ang high-definition spy cameras na pinalagay niyo sa bawat sulok ng library at sa private office ni Mateo. Ang signal ay direktang nakalink sa cloud server na ginawa ko para sa inyo. Salamat, Mang Lando. Alam mo naman ang kailangan mong gawin kapag lumabas na ang balita. Diba? Tumango ang matanda, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding galit na matagal na niyang kinikimkim. Opo, ma'am. Handa na ang listahan ng mga media contacts at ang mga ebidensya ng illegal gambling ni Doña Consuelo. Hindi lang po ito para sa akin, para na rin sa inyo at sa lahat ng maliliit na taong inapakan nila. Hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay. Isang simpleng hawak na puno ng pagkakaisa ng 2 taong parehong sinugatan ng iisang pamilya. Huwag kang mag-alala, pagkatapos nito hindi na nila tayo muling matatapakan. Mag-iingat kayo sa airport, ma'am. Huling paalala niya bago muling nilamon ng dilim. Matalas si Alejandro, siguradong may mga mata siya sa loob. Habang pabalik ang sasakyan sa main road, sinimulan kong suriin ang device sa loob ng pouch. Isang maliit na sensor na kayang mag-detect ng anumang tracking devices. Alam kong hindi lang droga ang inilagay nila sa maleta ko. Malamang ay may GPS tracker din ito para masiguro nilang makakarating ako sa tamang lugar kung saan ako mahuhuli. Naisip ko ang aking ama. Isang hamak na artisan ng kahoy na pilit nilang minaliit noong nabubuhay pa siya. Sabi ni Doña Consuelo, ang dugo ko raw ay amoy lupa at pawis at dapat akong magpasalamat na binihisan nila ako ng sutla. Ngayon ang amoy lupang ito ang maghuhukay ng kanilang libingan. Binuksan ko ang aking email at tiningnan ang draft na inihanda ko para sa aking abogado sa labas ng bansa. Ang lahat ng shares ko sa kumpanya, ang lahat ng aking intellectual properties sa mga disenyo ng De La Vega ay automatikong madidissolve at malilipat sa isang bagong corporation sa ilalim ng aking pangalan sa oras na mapatunayan ang kanilang criminal intent. Ginamit nila si Alejandro para gipitin ako sa mga dokumentong pinapirmahan nila sa akin, ngunit hindi nila alam na ang bawat pirma ko ay may lihim na watermark na nagpapatunay na ako ay nasa ilalim ng undue pressure, isang legal na teknikalidad na magpapawalang bisa sa lahat ng gusto nilang mangyari. Ang aking puso ay hindi na tumitibok para sa pag-ibig. Ito ay tumitibok na ngayon para sa bawat kalkuladong hakbang ng aking paghihiganti. Biglang uminit ang aking cellphone sa aking palad. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong hindi rehistrado. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para magpabilis ng aking daloy ng dugo. Nasanaya na ang mga tauhan ni Alejandro. Ang maletang dala mo ay may double tag. Isang maling galaw at hindi ka na makakaabot sa gate. Umatras ka na habang may oras pa. Napakunot ang aking noo. Sino ang taong ito, isang kakampi o isa pang manlilinlang na gustong sirain ang aking focus? Tumingin ako sa rearview mirror. May isang itim na SUV na kanina pa sumusunod sa amin mula nang umalis kami sa tagpuan namin ni Mang Lando. Bilisan mo ang pagpapatakbo, utos ko sa driver. Huwag mong hayaang makalapit ang sasakyang nasa likod natin. Habang papalapit kami sa Terminal 1 ng airport, ang tensyon ay tila isang tali na unti-unting sumasakal sa aking leg. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumalim ang aking isipan. Kung iniisip nilang madali akong takutin, nagkakamali sila. Hindi ako ang tupa na kanilang ihahain. Ako ang mitya na magpapasabog sa kanilang buong kaharian. Itinago ko ang cellphone sa loob ng aking secret pocket. Ang tanging liwanag na natitira sa loob ng sasakyan ay ang refleksyon ng mga poste ng ilaw na mabilis na naglalaho. Pagdating sa bukana ng airport, nakita ko ang maraming tao, mga OFW, na nagpapaalam, mga pamilyang nag-iiyakan. Isang kabalintunaan. Sila ay nagpapaalam dahil sa pag-ibig, samantalang ako ay narito para wakasan ang lahat ng ugnayan sa pangalan ng katarungan. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng sasakyan. Ang hangin ay mabigat, puno ng pangamba. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang lalaking nakauniporme ng airport staff
na tila may kinakausap sa radyo habang nakatingin sa akin. Hindi na ako pwedeng lumingon pa. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ang ikalawang hakbang ay ang pagpasok sa loob ng kuweba ng leon. Sinuot ko ang aking sunglasses, itinayo ang aking balikat, at naglakad patungo sa entrance. Sa bawat tapak ng aking takong sa semento, nararamdaman ko ang kapangyarihang unti-unting bumabalik sa akin. De La Vega, hindi nyo alam kung anong uri ng demonyo ang ginising nyo sa likod ng mukha ng isang masunuring asawa. Nakatayo ako sa gitna ng mataong terminal, ramdam ang malamig na hangin mula sa aircon na humahalayhay sa aking balat. Sa aking harapan ang mahabang pila ng mga taong hindi alam ang bigat ng daladalahin ko, isang maletang punong-puno ng kanilang kasalanan. Ramdam ko ang kamay ni Mateo sa aking balikat, isang haplos na dati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay tila isang uod na gumagapang sa aking katawan. Wilma, ayusin mo ang mukha mo. Para kang nakakita ng multo. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Hinawakan niya ang aking baba at hinarap ako sa kanya. Isipin mo na lang, pagkatapos nito magiging maayos na ang lahat. Wala na tayong iisiping utang. Magagawa na nating bumuo ng sariling pamilya gaya ng pangarap mo. Tinitigan ko siya sa mga mata. Gaano katagal niyang pinag-aralan ng ganitong klaseng pagkukunwari? Ang lalaking ito, na ilang oras lang ang nakalilipas, ay narinig kong pinaplano ang aking pagkawasak. Kasama ang kanyang ina, ay nagagawa pa ring banggitin ang salitang pamilya nang walang panginginig ang labi. Pamilya, ulit ko sa aking isipan. Isang salitang ginamit nila para itali ang aking leeg at hilahin ako sa putikan. Siyempre, Mateo, sino ba naman ang ayaw ng masayang pamilya? Sagot ko nang may malamig na ngiti. Sana lang handa ka rin sa mga pagbabagong darating pagkatapos ng biyaheng ito. Anong ibig mong sabihin? Saglit na kumunot ang kanyang noo, isang mabilis na kislap ng pagduda ang dumaan sa kanyang mga mata. Wala, sabi ko, excited na akong matapos ito. Sa likuran ni Mateo, naroon si Doña Consuelo. Hawak niya ang kanyang kulay rosas na rosaryo, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa bawat butil, habang ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal na alam kong hindi aabot sa langit. Tumingin siya sa akin, isang tinging tila sinusukat kung hanggang saan ang itatagal ko bago ako bumigay. Wilma, apo'y tawag ng matanda, kahit na alam ng lahat na hindi niya ako kailanman itinuring na kadugo. Huwag mong kakalimutang magpasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Hindi lahat ng babaeng galing sa hirap ay nabibigyan ng pagkakataong bitbitin ang pangalang De La Vega. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Narito na naman tayo. Ang paborito nilang sandata, ang utang na loob. Isang tanikala na ginamit nila para gawin akong alipin ng kanilang kumpanya sa loob ng 5 taon. Biglang sumulpot si Beatrice sa tabi ng kanyang ina, may bitbit na paper bag mula sa isang mamahaling boutique. And speaking of utang, Wilma, don't forget to pick up my pre-ordered bags in Sydney. Isabay mo na sa maleta mo, total sanay ka naman sa mabibigat. Di ba? Humagikik siya, ang kanyang boses ay tila isang matalas na kuko na kumakamot sa blackboard. Beatrice, huwag mo munang abalahin ang ate mo. Mahalaga ang misyon niya, saway ni Mateo, ngunit may kasama itong kindat sa kanyang kapatid. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa loob ng terminal ay tila nauubos. Bawat salita nila, bawat tingin, ay tila isang pako na ibinabaon sa aking pasensya. Ngunit sa halip na sumabog, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ito ang tinatawag nilang deadly calm, ang sandali kung saan ang biktima ay nagiging mangangaso. Biglang sumagi sa aking ilong ang isang pamilyar na amoy mula sa leeg ni Mateo. Isang matamis at mapanghas na pabango. Hindi ito ang pabangong ginagamit ko. Ito ang pabango ni Estela. Naalala ko ang narinig ko sa library. I have Estela anyway. She's much more fun than Wilma's boring professionalism. Isang mabilis na imahe ang pumasok sa aking isipan, si Mateo at Estela nagtatawanan sa likod ng aking mga sakripisyo. Ang galit na kanina pa nakakulong ay tila naging isang matalas na piraso ng yelo sa aking sikmura. Ma'am, next please. Tawag ng ground stewardess mula sa counter. Ito na yon, ang pintuan patungo sa kanilang bitag. Inilagay ni Mateo ang maleta sa weighing scale. Nakita ko ang paggalaw ng karayom ng timbangan.
Labis ang bigat nito para sa mga simpleng ukit ng kahoy na dapat ay laman nito. Nakita ko ang mabilis na sulyapan ni na Doña Consuelo at Mateo. Isang sulyap ng tagumpay. Isang sulyap na tila nagsasabing, "Paalam, Wilma. Bulok ka na sa kulungan." "Wait," biglang sabi ni Beatrice habang nakatingin sa kanyang cellphone. "Mama Teo, tingnan niyo ito. Bakit may kumakalat na balita tungkol sa audit ng kumpanya natin sa Twitter?" Bahagyang nanginig ang kamay ni Mateo habang kinukuha ang kanyang phone. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagiging kampante patungo sa matinding takot. Imposible, sino ang maglalabas nito, ah? Bulyaw ni Mateo, nakakalimutan na nasa gitna kami ng airport. Tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay walang kibo. "May problema ba, Mateo?" Bago pa siya makasagot, lumapit sa amin ang dalawang lalaking nakabarong may mga ID na nakasabit sa kanilang leeg. Hindi sila mga empleyado ng airport. Sila ay may matitigas na mukha at mga matang sanay sa paghuli ng mga kasinungalingan. "Mrs. Wilma de la Vega?" tanong ng isa sa kanila. Ramdam ko ang pagpigil ng hininga ni Doña Consuelo. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay tila bibigay na sa higpit ng kanyang hawak. Si Mateo naman ay dahan-dahang umatras, tila ba ayaw niyang madamay sa kung anuman ang mangyayari. "Yes, I am Wilma," sagot ko ng may buong tatag. "Kailangan niyo pong sumama sa amin sa opisina. May kailangan lang kaming linawin tungkol sa deklarasyon ng inyong bagahe." Tumingin ako kay Mateo. Imbes na ipagtanggol ako, iniwas niya ang kanyang tingin. "Hon, sumunod ka na lang sa kanila. Baka may pagkakamali lang sa paperwork. I'll call Alejandro." Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. "Don't bother calling Alejandro, Mateo. I think he's already busy right now." Habang naglalakad ako palayo kasama ang mga awtoridad, narinig ko ang mahinang boses ni Doña Consuelo sa likuran ko. "Gawin niyo na ang dapat niyo pang gawin. Linisin ang pangalan natin." Hindi nila alam ang bawat hakbang ko palayo sa kanila ay ang simula ng kanilang paglalaho. Ang maletang iniwan ko sa counter ay hindi lamang naglalaman ng kanilang mga ebidensya. Naglalaman ito ng mitya na susunog sa buong pamilya de la Vega. Habang papasok ako sa interrogation room, nakita ko ang refleksyon ko sa salamin ng pinto. Hindi na ako ang Wilma na laging sumusunod. Ako na ang bagyong wawasak sa lahat ng kanilang itinayo. Let the show begin. Bulong ko sa sarili ko bago tuluyang isara ang pinto. Malamig ang bawat sulok ng silid na ito. Ang puting liwanag mula sa fluorescent lamp sa kisame ay tila humihiwa sa aking mga mata, ngunit hindi ako kumukurap. Naupo ako ng tuwid, ang aking mga kamay ay payapang nakapatong sa mesa. Walang panginginig, walang luha. Sa labas ng salaming pintuan, naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga opisyal at ang mabibigat na yabag ng mga taong nagmamadali. Bumukas ang pinto. Inasahan ko ang isang pulis na may dalang posas, ngunit ang pumasok ay ang taong itinuring kong kapatid sa loob ng mahabang panahon. Si Estela. Bitbit niya ang kanyang designer bag, isang regalong ibinigay ko sa kanya noong nakaraang Pasko, bilang pasasalamat sa kanyang katapatan. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk scarf. Napilit itinatago ang isang pulang marka sa kanyang leeg. Alam ko ang markang iyon. Alam ko ang gawa ni Mateo. "Besh! Oh my God, Wilma!" Patakbong lumapit sa akin si Estela, ang kanyang mukha ay balot ng pekeng pag-aalala. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit marahan ko itong iniwas. "I heard what happened sa labas. I'm so sorry, hindi ko alam na aabot sa ganito." Sabi ni Mateo, "Routine check lang daw, pero bakit dinala ka rito?" Tiningnan ko siya mula sa kanyang perpektong ayos ng buhok hanggang sa kanyang nanginginig na mga daliri. "Routine check, Estela, alam nating dalawa na walang routine check na kinasasangkutan ng PDEA." Bahagyang natigilan si Estela. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumala sa paligid ng silid bago muling bumalik sa akin. "Look, kailangan nating maging mabilis. Pinapunta ako rito ni Doña Consuelo. Sabi niya kung tatanungin ka raw tungkol sa maleta, sabihin mo na lang na hindi mo alam ang laman. Sabihin mo na galing iyon sa isang supplier na hindi mo matandaan ang pangalan. They will handle the rest, Wilma. Tutulungan ka ni Alejandro." Napangiti ako ng bahagya. Isang mapait at matalas na ngiti. "Tutulungan ako o tutulungan akong mabulok sa kulungan habang kayo ay nagpapakasasa sa pera ng kumpanya?"
Ano bang pinagsasabi mo? We are doing this for the family, for the company. Ang boses ni Estela ay tumaas ng kaunti, ang kanyang pagiging pa-victim ay unti-unti nang lumalabas. You know how much we need this deal. Konting sakripisyo lang, Wilma. Pagkatapos nito, bibigyan ka nila ng malaking share. Makakaalis ka na sa pamilyang ito kung gusto mo. At ikaw ang papalit sa pwesto ko, tanong ko sa isang malamig na tono. Nanlaki ang mga mata ni Estela. What? Ang bango mo, Estela, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Nilapitan ko siya at inayos ang kanyang scarf. Ang aking mga daliri ay dumapo sa balat ng kanyang leeg. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang ugat sa leeg. That's Mateo's favorite scent on a woman. Yung binili ko para sa kanya noong anniversary namin. Bagay sa iyo. Bagay rin sa iyo ang markang iniwan niya sa ilalim ng scarf na ito. Mabilis na umatras si Estela, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Wilma, it's not what you think. Huwag mo akong madaan sa mga gasgas na linyang iyan, Estela. Putol ko sa kanyang sasabihin. Ang aking boses ay hindi tumataas, ngunit bawat salita ay tila isang latay ng latigo. 5 taon kitang tinulungan. Pinag-aral ko ang kapatid mo, binayaran ko ang utang ng magulang mo. Utang na loob, Estela. Yun ang hiningi ko sa iyo, pero ang ibinalik mo sa akin ay ang pagbukas ng pinto ng kwarto ng asawa ko habang wala ako. Wala kang ebidensya, bulyaw niya ang kanyang maskara, ay tuluyan ng nalaglag. And so what Mateo loves me, he's tired of your boring perfect life. Sabi niya para kang robot na walang pakiramdam. At least sa akin nakakahinga siya. Nakakahinga siya dahil pareho kayong nabubuhay sa dumi. Sagot ko ng walang kurap. Pero alam mo ba kung bakit ka talaga narito ngayon? Hindi dahil sa pag-aalala. Narito ka dahil natatakot ka. Natatakot ka na kapag nagsalita ako, ikaw ang unang hihilahin ko sa impyerno. Tumawa ng nakakainsulto si Estela. Mag-isa ka rito, Wilma. Nakalak ang pinto. Si Alejandro ang may hawak ng mga testigo. Ang maletang iyon, may fingerprints mo ang bawat sulok. You are done. In a few minutes, ilalabas ka na rito at ipapakita sa buong bansa bilang ang reyna ng droga ng pamilya De La Vega. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng lason. At habang nasa loob ka, ako ang uupo sa opisina mo. Ako ang matutulog sa kama mo. At ako ang gagastos ng perang pinaghirapan mo. Poor Wilma, the professional martyr. Kinuha ni Estela ang kanyang phone at may tinawagan. Attorney Alejandro, ready na siya. Pwede niyo nang papasukin ang media. Let's finish this. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, isang tingin ng tagumpay. Goodbye, Besh. It was nice knowing you. Nang lumabas si Estela ng silid na iwan, ang tunog ng kanyang mga takong na tila isang martilyo sa aking pandinig. Hindi niya alam habang nagsasalita siya, ang aking kamay ay nasa ilalim ng mesa. Hawak ang isang maliit na device na ibinigay ni Mang Lando. Lahat ng pag-amin niya, lahat ng kayabangan niya tungkol sa relasyon nila ni Mateo at ang plano nila sa maleta ay malinaw na nai-record. Huminga ako ng malalim at muling naupo. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malaking pagsabog. Biglang bumukas muli ang pinto. Hindi si Estela, hindi si Alejandro. Isang opisyal ng PDEA ang pumasok, may hawak na isang itim na folder. Mrs. De La Vega, may kailangan kaming ipakita sa inyo, sabi ng opisyal. Ang kanyang tono ay kakaiba. Hindi ito ang tono ng isang taong nag-aakusa, kundi ang tono ng isang taong naguguluhan. Binuksan namin ang maleta nyo sa harap ng aming head officer. At ano ang nakita nyo? Tanong ko kahit na alam ko na ang sagot. Iyon ang problema, inilapag niya ang ilang litrato sa mesa. Ang nakalagay sa iyong travel manifest ay mga ukit na kahoy. Pero ang laman ng ilalim ng maleta, hindi droga. Nanatili akong tahimik, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Ang laman nito ay mga bundle ng dokumento, mga orihinal na titulo ng lupa at bank records na pag-aari ng pamilya De La Vega. At may isang sulat na naka-address sa amin na may pirma nyo. Kumunot ang aking noo. Hindi ito bahagi ng orihinal kong plano. Inaasahan kong harina ang makikita nila para ipahiya ang mga De La Vega sa maling akusasyon. Ngunit bakit naging mga totoong dokumento ang laman nito
Sino ang nagpalit ng laman ng maleta sa huling sandali? Bago pa ako makasagot, narinig ko ang malakas na kaguluhan sa labas. Sigawan ng mga tao, ang mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa tiles, at ang boses ni Doña Consuelo na tila naghihisterya. Nasaan ang maleta ko? Nasaan ang isa pang maleta? Sigaw ng matanda. Doon ko napagtanto. Ang planong pagpapalit ko ng maleta ay nalaman nila, ngunit may isang taong mas mabilis sa aming lahat. Isang taong hindi ko inaasahan ang pakikialam. Isang mensahe ang muling lumitaw sa aking relo mula sa parehong unknown sender. The documents are safe with the authorities. But the real shipment, it's already on its way to Alejandro's private warehouse. If you want to finish them, you have exactly 30 minutes to lead the police there. Tumingin ako sa opisyal ng PDEA. Sir, may mahalaga akong impormasyon tungkol sa isang illegal na bodega sa labas ng airport. At kung sasama kayo sa akin ngayon, mahuhuli niyo ang totoong utak ng operasyong ito. Bumukas ang pinto ng interrogation room at sinalubong ako ng nakakasilaw na flash ng mga kamera mula sa labas. Ang ingay sa hallway ng airport ay tila isang palengke, halo-halong sigaw ng mga reporter, bulungan ng mga usisero, at ang nangingibabaw na boses ni Doña Consuelo na tila isang sirena sa gitna ng kaguluhan. Bitawan niyo ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Ang babaeng iyan ang dapat ninyong pusasan. Turo ng matanda sa akin ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang pilit siyang hinaharangan ng mga security. Naglakad ako ng mahinahon sa gitna ng mga PDEA agents. Nang magtagpo ang mga mata namin ni Mateo, nakita ko ang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng pagkukunwari. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Alejandro. Ang kanyang suot na suit ay kasing talas ng kanyang mga plano at ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag. Mrs. De La Vega, huwag kang mag-alala. Sabi ni Alejandro sa isang boses na sapat lang para marinig ng mga nasa paligid. Inilabas niya ang isang asul na folder. Hawak ko na ang mga dokumentong pinirmahan mo noong despedida party kagabi. Ayon sa Section 4 ng agreement, ang lahat ng iyong desisyon at ari-arian ay nasa ilalim na ng pangangalaga ko, habang ikaw ay nasa ilalim ng investigasyon. I'll make sure you get a fair trial. Tiningnan ko ang folder. Naalala ko ang gabing iyon, ang huling party sa mansyon, kung saan lahat sila ay nag-a-acting na tila mahal nila ako. Doon ako pinapirma ni Alejandro, sinasabing iyon ay bahagi ng insurance para sa aking international travel. Kagabi habang nagsasayaw tayo, akala mo ba talaga ay hindi ko alam ang bawat letra sa dokumentong iyan? Alejandro, tanong ko sa isang tono na tila nagyayalong tubig. Ano bang pinagsasabi mo, pinirmahan mo ito ng kusa sa harap ng mga saksi? Sagot niya, ngunit bahagyang kumurap ang kanyang mga mata. Pirma. Bahagya akong tumawa, isang tunog na walang bahid ng saya. Lahat ng dokumentong inilatag mo sa akin sa gitna ng party ay pinirmahan ko gamit ang isang ballpen na may disappearing ink sa unang layer at ang tunay na pirma sa ilalim ay may nakasulat na under duress sa paraang tanging forensic scanner lang ang makakabasa. Ang pirma ko ay hindi isang pagsuko, kundi isang bitag para sa iyo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Alejandro. Ang mga reporter sa paligid ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng anggulo. At ang tungkol sa shares ng pamilya De La Vega, bulyaw ni Mateo na hindi na nakatiis at lumapit na rin. Wilma, pinirmahan mo ang turnover amin na ang kumpanya makulong ka man o hindi. Mateo, mahal kong asawa. Lumingon ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng awa-awa para sa kanyang kabubuhan. Ang kumpanyang inaakala ninyong pag-aari niyo pa ay isang empty shell na lang. Noong isang linggo pa inilipat ng Board of Directors ang lahat ng assets sa isang subsidiary na pangalan ko ang nakalagay. Ang iniwan ko sa inyo ay ang mga utang at ang mga kasong kakaharapin ninyo. Walang hiya ka. Susugod sana si Doña Consuelo, pero mabilis siyang nahawakan ng mga pulis. Magnanakaw ka? Pinatira ka namin sa mansyon binihisan, tapos ito ang ibabalik mo sa amin. Pinatira niyo ako sa mansyon para gawing katulong na may titulo. Sagot ko ng walang panginginig. Ngayon oras na para bayaran niyo ang lahat ng utang na loob na palagi ninyong isinusumbat sa akin. Hinarap ko ang head officer ng PDEA. Sir, ang mga dokumentong nakita niyo sa maleta ko ay ang mga orihinal na titulo na itinago nila para sa kanilang illegal liquidation. At ang totoong kargamento ng asukal na may halo
ay kasalukuyang ibinibiyahe patungo sa warehouse ni Alejandro sa Cavite. Kung magmamadali tayo, maaabutan natin ang mismong turnover ng shipment. Wilma, huwag sigaw ni Alejandro, ngunit huli na. Dalin na sila sa presinto para sa questioning, utos ng opisyal sa kanyang mga tauhan. Tinutukoy sina Mateo, Doña Consuelo at Estela na kanina pa nakatago sa likod. Habang hinihila sila palayo ang ingay ng kanilang mga protesta, ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit hindi pa ako tapos. Lumingon ako kay Alejandro na ngayon ay pinupusasan na rin. The party is over, Attorney, bulong ko sa kanya. At sisiguraduhin ko na sa korte bawat salitang ginamit mo para manipulahin ako ay magiging lubid na sasakal sa career mo. Sumakay ako sa sasakyan ng mga pulis, hindi bilang isang suspect kundi bilang isang saksi, at ang reynang muling kinuha ang kanyang trono. Ngunit sa gitna ng takbo ng sasakyan, muling uminit ang aking cellphone. Isang bagong mensahe mula sa unknown. They are moving the shipment. Someone inside the PDEA is tipping them off. Check the trunk of the car you are in. Now. Nanigas ang aking buong katawan. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ang driver na pulis ang kanyang mga mata. Ay nakatitig din sa akin, may hawak na radyo at may isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang sasakyan ay hindi patungo sa Cavite. Ang sasakyan ay unti-unting lumilihis patungo sa isang madilim at abandonadong bahagi ng highway. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bitag ay hindi pa pala natatapos. Ang pamilya De La Vega ay mga asong ulol lang, ngunit ang tunay na kalaban ay narito sa loob ng sasakyang kinalalagyan ko. Saan tayo pupunta, officer? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang tatag ng aking boses. Sa lugar kung saan hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga De La Vega, Mrs. De La Vega, sagot niya. Ang tunog ng pagkasa ng isang baril ay bumasag sa katahimikan ng loob ng sasakyan. Wala akong sandata, wala akong kasama. Ngunit sa aking bulsa, hawak ko ang maliit na scalpel na kinuha ko sa toolkit ni Mang Lando kanina. Hindi ako mamamatay sa gabing ito, hindi hanggat hindi ko nakikitang abo na ang lahat ng sumira sa buhay ko. Pat, ang kadiliman sa labas ng bintana ay tila isang linta na sumisipsip sa huling pag-asa ng gabi. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan ng pulis, ramdam ko ang bawat lubak ng daan, na tila ba binibilang ang mga huling sandali ng aking buhay. Sa harap ko, ang driver na si Officer Bautista ay nananatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kalsada na may kasamang nakapangingilabot na katiyakan. Officer, hindi ito ang daan patungong Cavite. Malamig kong wika habang ang aking kanang kamay ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng aking bulsa. Ilang milyon ba ang ipinangako sa iyo ni Alejandro? O, baka naman mas mataas pa ang nag-utos sa iyo. Isang maikling tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Matalas ka nga, Mrs. De La Vega. Sayang, masyado kang naging madaldal sa airport. Akala mo ba talaga ang pamilya De La Vega lang ang kalaban mo, sila ay mga palamuti lang? Ang kinalaban mo ay isang sistema na matagal nang kumikita bago ka pa pumasok sa eksena. Ramdam ko ang lamig ng bakal ng scalpel sa aking mga daliri. Hindi ito sapat para pumatay, ngunit sapat na ito para lumikha ng pagkakataon. Tiningnan ko ang speedometer, masyadong mabilis. Kung tatalon ako, tiyak na kamatayan ang sasalubong sa akin. Kailangan kong pahintuin ang sasakyang ito sa sarili kong paraan. Alam mo ba kung bakit hindi ako natatakot, Bautista? Tanong ko, ang aking boses ay hindi kakikitaan ng anumang panginginig. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, ang bawat koordinasyon ng sasakyang ito ay kasalukuyang naka-broadcast sa National Bureau of Investigation. Ang unknown na nagpapadala sa akin ng mensahe, hindi yun isang kaaway, yun ay ang aking backup. Bahagyang nanginig ang kamay ni Bautista sa manibela. Nagsisinungaling ka. Walang signal sa lugar na ito. Subukan mo't hamon ko. Tingnan mo ang dashboard mo. Bakit sa tingin mo hindi namamatay ang asul na ilaw sa ilalim ng iyong upuan? Sa isang sandali ng pag-aalinlangan, yumuko si Bautista para tingnan ang sinasabi ko. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ko. Gamit ang buong lakas ng aking kaliwang paa, sinipa ko ang likod ng kanyang upuan nang napakalakas kasabay ng pag-abot ng aking kanang kamay sa kanyang leeg. Gamit ang scalpel hindi para saksakin siya, kundi para hiwain ang seatbelt na humahawak sa kanya at biglang hilahin ang manibela pa kanan. Ang sasakyan ay humiyaw sa pagkikiskisa ng mga gulong sa aspalto. Nawala ng kontrol si Bautista.
Ang aming katawan ay nayanig ng tumama ang sasakyan sa isang malambot na pilapil sa gilid ng daan. Narinig ko ang tunog ng pagputok ng airbag sa harap, isang puting usok ang bumalot sa loob ng sasakyan. Kahit nahihilo, mabilis kong binuksan ang pinto sa likod. Gumapang ako palabas, ang amoy ng sunog na goma at tuyong damo ay pumasok sa aking ilong. Lumingon ako sa driver. Si Bautista ay tuliro, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pumutok na airbag, duguan, ngunit buhay pa. Hindi ko siya tinulungan. Wala akong obligasyong iligtas ang taong handa akong patayin. Tumakbo ako patungo sa dilim ng bukid. Ang bawat hakbang ko sa maputik na lupa ay tila isang pagtakas mula sa lahat ng tanikala ng aking nakaraan. Huminto ako sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Humihingal ang aking puso, ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Inilabas ko ang aking cellphone. Basag ang screen nito, ngunit gumagana pa. Isang bagong mensahe ang pumasok. Turn left, 500 meters. There is a blue truck waiting. The password is Alabastro. Sino ang taong ito? Bakit niya ako tinutulungan sa ganitong paraan? Naglakad ako ng mabilis, bawat kaluskos ng dahon sa paligid ay nagpapataas ng aking adrenaline. Pagdating ko sa dulo ng pilapil, nakita ko nga ang isang lumang asul na truck. Isang lalaki ang nakasandal sa pinto nito, naninigarilyo ang kanyang mukha, ay natatabunan ng anino ng kanyang sombrero. Alabastro, mahina kong wika. Itinapon ng lalaki ang kanyang sigarilyo at dahan-dahang inangat ang kanyang sombrero. Ang aking mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mukhang nasa harap ko ay ang mukhang 5 taon ko nang hindi nakikita sa personal. Ang mukhang akala ko ay nakabaon na sa 5 talampakang lupa. Mang Landon, nabulong ko, ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang tindig. Hindi siya ang driver na kilala ko. Hindi ako si Lando, Wilma. Sabi niya sa isang boses na kasing lalim ng gabi. Ako ang dahilan kung bakit ka pa humihinga ngayon. Sumakay ka na. May 10 minuto na lang tayo bago makarating dito ang mga tauhan ng tunay na utak. Sino ka talaga? Tanong ko habang sumasakay sa truck. Isang taong may utang na loob sa tatay mo, sagot niya habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. At isang taong gustong makitang gumuho ang imperyo ng mga De La Vega hanggang sa huling bato nito. Habang papalayo kami sa pinangyarihan ng aksidente, tinitigan ko ang aking mga kamay na puno ng putik at dugo. Wala na ang mamahaling alahas. Wala na ang silk suit. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihang galing sa pera, kundi ang kapangyarihang galing sa katotohanang wala na akong dapat katakutan. Nasaan si Mateo? Tanong ko. Nasa presinto pa rin kasama ang kanyang ina, sagot ng lalaki. Pero huwag kang mag-alala. Ang impormasyong ibinigay mo sa PDEA ay sapat na para hindi sila makalabas ng matagal. Pero si Alejandro, nakatakas siya, Wilma. At ngayon hinahanap ka niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siyang maghanap. Dahil kapag natagpuan niya ako, sisiguraduhin kong iyon na ang huling bagay na makikita niya. Ang bawat pagyanig ng asul na truck sa lubak-lubak na daan ay tila isang paalala ng bawat pasakit na dinanas ko sa kamay ng mga De La Vega. Nakaupo ako sa tabi ng lalaking nagpakilalang hindi si Lando habang ang aking paningin ay nakatitig sa unahan. Ang aking katawan ay puno ng galos, ang aking silk suit ay punit-punit na at madumi, ngunit ang aking isipan ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi ako takas. Ako ay isang sundalong pansamantalang umaatras para sa isang mas malaking pagsalakay. Sino ka talaga? At anong kinalaman mo sa tatay ko? Ang aking boses ay matigas, walang bahid ng takot. Kahit na nasa loob ako ng sasakyan ng isang taong hindi ko lubos na kilala. Gabriel Alcacid, sagot niya habang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ang tatay mo ang nagligtas sa akin noong bata pa ako. Noong panahong wala kaming makain, siya ang nagbigay sa akin ng trabaho sa kanyang shop. At noong panahong ninakaw ng mga De La Vega ang kanyang mga disenyo, ako ang huling taong kinausap niya bago siya nawala. Nanigas ang aking panga, nawala. Iyon ang salitang palaging ginagamit ng mga tao, ngunit ang katotohanan ay mas masakit. Namatay ang tatay ko sa atake sa puso dahil sa matinding stress. Nang malaman niyang ang kanyang masterpiece collection
ay inangkin ni Doña Consuelo sa ilalim ng tatak ng De La Vega. Kung ganoon matagal mo na itong pinaplano, tanong ko. Matagal na, Wilma. Pero kailangan ko ng isang taong nasa loob. Isang taong may sapat na galit at talino para pasabugin ang pundasyon nila. At ikaw yon, sulyap niya sa akin may halong paggalang sa kanyang mga mata. Ang akala ni Alejandro ay hawak niya ang lahat. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya sa airport ay nakamonitor sa akin. Pero naging agresibo siya. Ang pagtakas niya ay patunay na desperado na siya. Hindi siya makakalayo. Wika ko habang kinukuha ang tablet na inabot ni Gabriel mula sa dashboard. Ang lahat ng bank accounts na ginagamit niya para sa laundering ay kasalukuyan ko nang binablock gamit ang mga access codes na nakuha ko sa kanyang computer nung nakaraang buwan. Sa loob ng isang oras wala na siyang perang magagamit para sa kanyang pagtakas. Professional as always, bulong ni Gabriel. Pero kailangan mong malaman, hindi lang si Alejandro ang problema. Si Mateo at Doña Consuelo kahit nasa loob ng presinto ay gumagawa ng paraan para baliktarin ang sitwasyon. May mga connection sila sa media na handang maglabas ng script na ikaw ang mastermind at ginamit mo lang sila. Napangiti ako ng malamig. Hayaan mo silang magsalita. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Ang bawat kasinungalingan na ilalabas nila ngayon ay magiging karagdagang ebidensya ng perjury laban sa kanila bukas. Huminto ang truck sa tapat ng isang lumang warehouse sa labas ng lungsod. Hindi ito mukhang ligtas ngunit alam ko ang lugar na ito. Ito ang dating shop ng tatay ko na matagal nang inabandona. Bakit tayo narito? Dahil ito ang tanging lugar na hindi nila iisiping pupuntahan mo, tate. Sagot ni Gabriel. At dahil dito nagsimula ang lahat, dito rin natin tatapusin. Pagbaba ko ng truck, ang amoy ng luma at tuyong kahoy ay sumalubong sa akin. Isang pamilyar na pakiramdam ng sakit at pangungulila ang kumurot sa aking puso, ngunit agad ko itong pinawi. Wala nang silbi ang emotion ngayon. Pumasok kami sa loob. Ang mga kagamitan sa pag-uukit ng tatay ko ay naroon pa rin nababalutan ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Sa gitna ng silid may isang mesa na puno ng mga monitor at computer equipment, ang operasyon ni Gabriel. Wilma, tingnan mo ito, tawag ni Gabriel sa akin. Sa screen nakita ko ang isang live stream. Hindi ito mula sa balita. Ito ay mula sa isang private security camera. Naroon si Alejandro kasama ang 3 lalaking armado sa loob ng aking sariling opisina sa De La Vega Tower. Hinahalughog nila ang aking mga gamit, hinahanap ang black ledger na akala nila ay iniwan ko. Tingnan mo ang mukha niya, Gabriel. Turo ko sa screen. Ang mukha ni Alejandro ay balot ng matinding kaba at galit. Nagwawala siya, itinatapon ang mga papeles sa sahig. Naniniwala siya na nasa kanya pa ang control. Pero ang totoo, ang ledger na hinahanap niya ay nasa kamay na ng PDEA kanina pa. Pero may isang bagay na hindi mo alam, seryosong wika ni Gabriel. Nakuha nila ang passport ng nanay mo na nasa vault mo. Doon ako natigilan. Ang nanay ko ay nasa isang maayos na pasilidad sa ibang bansa para sa kanyang pagpapagamot. Ang passport na iyon ay ang tanging paraan para mabisita ko siya ng mabilisan. Gagamitin nila ang nanay mo para pilitin kang lumabas, dagdag ni Gabriel. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo, ang galit na tila isang bulkang muling nagigising. Ang pamilya De La Vega ay hindi lang pera ang kinuha sa akin. Pati ang katahimikan ng aking nanay ay gusto nilang gambalain. Kung iyan ang gusto nila, ibibigay ko sa kanila ang hinahanap nila. Sabi ko, ang aking boses ay kasing talas ng scalpel na hawak ko kanina. Gabriel, i-broadcast mo ang location ko sa private frequency ni Alejandro. Pero huwag ang warehouse na ito. I-broadcast mo ang coordinate ng abandonadong pier sa Cavite. Anong plano mo? Gagawa tayo ng sariling version ng bitag. Akala nila sila ang mga ngaso. Hindi nila alam na matagal na silang nasa loob ng kulungan, na ako mismo ang nagtayo. Tumingin ako sa aking refleksyon sa isang basag na salamin sa dingding. Mateo, Doña Consuelo, Alejandro, sisiguraduhin ko na sa gabing ito ang pangalang De La Vega ay magiging kasing kahulugan ng basura. Kinuha ko ang aking phone at nag-post ng isang maikling status sa aking social media account na alam kong binabantayan ng kanilang mga marites. The truth is like a lion. You don't have to defend it. Let it loose. It will defend itself. See you in the headlines tomorrow morning. Hindi pa man natatapos ang 1 minuto, ang phone ni Gabriel
ay nagsimulang mag-vibrate. May tumatawag, isang unknown number. Si Alejandro na ito, bulong ni Gabriel. Tumango ako, ibigay mo sa akin ang phone. Inabot ko ang tawag. Nanatili akong tahimik naghihintay sa boses ng ahas sa kabilang linya. Wilma, you think you're so smart. Ang boses ni Alejandro ay puno ng pagkamuhi. Hawak ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa nanay mo. Isang tawag ko lang at ang maintenance niya sa hospital ay puputulin. Lumabas ka na bago ko pagawing abo ang huling alaala ng pamilya mo. Attorney, sagot ko ng may malamig at kalmadong tono. Huwag kang masyadong maingay. Baka hindi mo mapansin na ang mga pulis ay nasa labas na ng pinto mo sa tower. At tungkol sa nanay ko, kaninang hapon pa siya nailipat ng aking security sa isang mas ligtas na lugar. Ang passport na hawak mo isa lang iyan sa mga decoy na iniwan ko para sa mga tangang tulad mo. Narinig ko ang pagkabali ng kung anong bagay sa kabilang linya. Ang galit ni Alejandro ay abot tanaw na. Meet me at the Cavite Pier in 1 hour. Kung gusto mong makuha ang original na files ng drug shipments para mailigtas ang sarili mo, pumunta ka ng mag-isa. Dagdag ko bago tuluyang pinutol ang tawag. Tumingin ako kay Gabriel. Handa na ba ang mga gamit? Handa na, Wilma. Ang PDEA at ang media ay naka-standby na sa Cavite. Ang tanging kulang na lang ay ang bida ng trahedyang ito. Kung ganoon, huwag na nating paghintayin ang mga manonood. Wika ko habang mabilis na naglalakad palabas. Ang gabing ito ay para sa hustisya at para sa tatay ko. Amoy kalawang at alat ng dagat ang sumalubong sa akin sa abandonadong pier ng Cavite. Ang dilim ay tila isang malapot na likido na bumabalot sa bawat sulok ng mga lumang container van. Nakatayo ako sa gitna ng bukas na espasyo, ang tanging liwanag ay mula sa isang malayo at aandap-andap na poste ng ilaw. Sa aking likuran, ramdam ko ang presensya ni Gabriel na nakatago sa anino bitbit ang mga kagamitan para sa ating huling pagsasahimpapawid. Hindi nagtagal narinig ko ang mabilis na pagdating ng isang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila nagpapahiwatig ng pagmamadali at desperasyon. Huminto ang isang itim na sedan, ilang metro mula sa akin. Lumabas si Alejandro, ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno ng gusot. Hawak niya ang isang baril, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Wilma, ibigay mo sa akin ang files. Ngayon din, bulyaw niya ang kanyang boses. Ay pumapos sa gitna ng hangin. Huwag mo akong subukan. Wala na akong pwedeng mawala pa. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang panginginig sa aking tuhod, walang kaba sa aking dibdib. Ang nakikita ko sa harap ko ay hindi na ang makapangyarihang abogado ng mga De La Vega, kundi isang basang sisiw na pilit nagtatapang-tapangan. Attorney, tingnan mo ang sarili mo. Malamig kong wika, ang bawat salita ay tila hiwa ng patalim. Nasaan ang yabang mo sa airport? Nasaan ang mga banta mo tungkol sa nanay ko? Nakakatawang isipin na ang isang taong tulad mo ay aasa sa isang pirasong bakal para lang makakuha ng respeto. Tumahimik ka. You don't understand. Ginawa ko lang ang kailangan para mabuhay. Ang pamilya De La Vega, sila ang nagtulak sa akin dito. Simula na niyang mag-gaslight, pilit ibinabalik ang sisi sa iba. We could have been partners, Wilma. Isipin mo ang yaman na pwedeng mapunta sa atin kung hindi ka lang naging masyadong maprinsipyo. Partners, bahagya akong natawa, isang tunog na walang bahid ng emosyon. Gusto mong maging partner ang taong binalak mong ipakulong habang buhay. Ang taong binalak mong pagnakawan ng bawat sentimo, Alejandro, hindi ka lang traidor, isa kang ilusyonado. Ibigay mo sa akin ang US, ba alam kong dala mo yan? Lumapit siya sa akin, itinutok ang baril sa aking noo. Ramdam ko ang lamig ng dulo ng baril, ngunit mas malamig ang aking paningin sa kanya. Wala rito ang files na hinahanap mo, Alejandro, Satan, bulong ko. Dahil ang lahat ng ebidensya ng drug shipments nyo ay kasalukuyan ng pinapanood ng buong Pilipinas. Tingnan mo ang cellphone mo. O baka naman nakalimutan mong may live stream ang bawat kilos natin ngayon. Natigilan siya. Sa isang sandali, ang takot sa kanyang mga mata ay naging ganap na pagkabaliw. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone gamit ang kaliwang kamay. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng libo-libong komento mula sa mga taong galit na galit. Ang mga marites na inaasahan nilang maninira sa akin
ay sila na ngayong sumusumpa sa kanyang pangalan. Hindi, hindi ito totoo, sigaw niya. Papayin kita. Papatayin kita, Wilma. Sige, ituloy mo, hamon ko mas lalo kong inilapit ang aking noo sa baril. Gawin mo akong martir sa harap ng milyon-milyong saksi. Tingnan natin kung gaano kabilis makakarating ang mga pulis dito bago mo pa maiputok ang pangalawang bala. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng mga sirena sa malayo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi isang buong pangkat ng mga sasakyan ng awtoridad. Ang asul at pulang ilaw ay unti-unting tumatama sa mga container van sa paligid. Biglang bumukas ang pinto ng isang container sa gilid at lumabas ang mga PDEA agent kasama si Gabriel na hawak ang camera. Ang lahat ay nakatutok kay Alejandro. Attorney Alejandro, ibaba mo ang baril na papaligiran ka na, sigaw ng isang opisyal sa megaphone. Binitawan ni Alejandro ang baril. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa semento ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Napaluhod siya, humihikbi ang kanyang mukha, ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang alpha na laging nakapustura ay isa na lang ngayong guho ng tao. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Yumuko ako at bumulong sa kanyang pandinig sapat lang para siya lang ang makarinig. Hindi ang droga ang tumapos sa iyo, Alejandro. Ang sarili mong kasakiman ang humukay ng libingan mo. At tungkol kay Mateo at Doña Consuelo, huwag kang mag-alala. Magkakasama-sama kayo sa iisang selda. Doon niyo pag-usapan ang pag-ibig at pamilya na palagi ninyong bukang bibig. Tumayo ako ng tuwid at tinalikuran siya. Naglakad ako patungo kay Gabriel. Ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi matamis, ito ay malamig at payapa. Parang isang malinis na hiwa ng ukit sa kahoy, perpekto dinitalye at walang labis. Tapos na tayo rito, Gabriel, wika ko. Hindi pa, Wilma, seryosong sagot ni Gabriel habang tinitingnan ang isa pang screen sa kanyang tablet. May nangyari sa presinto, nakalabas si Mateo. Napatigil ako sa paglalakad. Ang hangin ay tila muling naging mabigat. Anong ibig mong sabihin? Paanong nakalabas ang isang taong may sapat na ebidensya laban sa kanya? Gumamit ng lumang koneksyon si Doña Consuelo. Sinabi nilang nagkaroon ng medical emergency si Mateo at kailangang ilipat sa hospital. Pero pagdating sa hospital, nawala na ang ambulansya, paliwanag ni Gabriel. At ayon sa tracking ng phone niya, papunta siya sa iisang lugar. Sa mansyon dugtong ko, doon niya itinago ang huling barahan ng mga De La Vega. Hindi lang yon, Wilma. May kasama siya, si Estela. Ramdam ko ang muling pag-init ng aking dugo. Ang laban na akala ko ay tapos na ay may isa pang huling yugto. Si Mateo, ang asawang naging hudas sa aking buhay, ay hindi susuko ng walang huling pagtatangka na saktan ako. Kung ganoon, pumunta na tayo sa mansyon. Sabi ko nang may matigas na determinasyon. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang pati ang mansyong iyon ay wala na sa pangalan nila. Sumakay kami sa truck ni Gabriel. Habang papalayo kami sa pier, nakita ko sa side mirror si Alejandro na isinasakay sa patrol car. Ang kanyang mukha ay balot ng kawalang pag-asa. Isang kaaway ang natumba, dalawa pa ang natitira. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang abo, ang huling alaala ng pamilyang sumira sa aking ama at sa aking pagkatao. Ang mansyon ng mga De La Vega ay tila isang naghihingalong higante sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga bintana nito na dati ay naglalabas ng nagniningning na liwanag ng karangyaan ay madilim na ngayon at tila mga matang nakatitig sa kawalan. Habang dahan-dahang humihinto ang truck ni Gabriel sa harap ng gate, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan. Walang mga guard, walang mga katulong. Ang lahat ay tila lumikas na bago pa man dumating ang ganap na pagguho. Sigurado ka ba rito, Wilma? Tanong ni Gabriel, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Maaaring may bitag sila sa loob. Mateo is a cornered rat at ang mga daga ay nangangagat kapag wala ng matakbuhan. Hindi niya ako matatakot sa sarili kong pamamahay, Gabriel. Sagot ko ng may malamig na katiyakan. Dahil sa gabing ito, ipapaalala ko sa kanya kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng bawat pako at semento ng mansyong ito. Bumaba ako ng sasakyan. Ang tunog ng aking mga yabag sa graba ay tila isang babala. Hindi na ako ang Wilma na dahan-dahang naglalakad para hindi makaabala. Ngayon, bawat hakbang ko ay may bigat ng katarungan. Ang pinto ng mansyon ay bahagyang nakabukas. Pagpasok ko sa loob, ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Consuelo
ay humalo sa amoy ng alikabok at pagkabulok. Narinig ko ang mga kaluskos mula sa itaas sa mismong library kung saan ko unang narinig ang kanilang plano na isakripisyo ako. Umakyat ako ng hagdan, bawat baitang ay tila isang alaala ng aking pagtitiis. Sa loob ng library, nakita ko si Mateo at Estela. Nagkakagulo sila. Ang mga drawer ay nakabukas, ang mga libro ay nagkalat sa sahig. Pilit na binubuksan ni Mateo ang isang secret vault sa dingding gamit ang isang crowbar, habang si Estela ay nagmamadaling naglalagay ng mga alahas sa isang travel bag. "Dalian mo, Mateo," sabi ni Mama, "narito ang mga emergency cash at ang mga alahas na galing sa Espanya." Sigaw ni Estela, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Kapag nakuha natin yan, makakaalis na tayo ng bansa bago pa tayo mahanap ng mga pulis." "I'm trying, Estela, masyadong matigas ang pesting vault na ito," bulyaw ni Mateo pawisan at namumula ang muka. "Hahanapin niyo ba ang susi?" Malamig kong wika mula sa pintuan. Sabay silang napalingon. Ang takot na rumesponde sa kanilang mga mata ay mas matamis pa sa anumang alak. Binitawan ni Mateo ang crowbar na lumikha ng isang matunog na pagkiskis sa sahig. Si Estela naman ay napayakap sa bag na hawak niya, tila ba ito ang kanyang huling hininga. "Wilma?" Ang boses ni Mateo ay nanginginig. How did you get here?" sabi ni Alejandro. Si Alejandro ay kasalukuyan nang nagpapaliwanag sa mga awtoridad kung paano siya naging utusan ninyo. Pagputol ko sa kanyang sasabihin. Naglakad ako papasok sa silid, kalmado at direkta. "At tungkol sa vault na iyan, kahit sirain mo pa ang buong dingding, hindi mo mabubuksan yan. Dahil pinalitan ko na ang biometric security niya noong nakaraang buwan pa." "Ano?" sigaw ni Mateo. "Wala kang karapatan, pera iyan. Ni Mama, ari-arian iyan ng mga De La Vega." Ari-arian, bahagya akong natawa, isang tawang nakakapangilabot sa katahimikan ng silid. "Mateo, tignan mo ang paligid mo. Ang mansyong ito, ang kumpanya, ang bawat lupang kinatatayuan ninyo, lahat iyan ay nakasangla sa bangko dahil sa mga utang ni Doña Consuelo sa kasino. At alam mo ba kung sino ang nakabili ng lahat ng utang na iyon?" Nanlaki ang mga mata ni Estela. Hindi totoo yan." Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag at inihagis ito sa mesa. Ang kumpanyang bumili ng lahat ng utang ng pamilya De La Vega ay ang Alabastro Holdings, isang kumpanya na nakapangalan sa akin at sa legacy ng tatay ko. In short, Mateo, Estela. Pumasok kayo sa bahay ko nang walang pahintulot, at ang tawag doon ay trespassing. Napaupo si Mateo sa sahig, ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Si Estela naman, sa isang huling sandali ng kawalang hiyaan, ay lumuhod sa harap ko. "Besh, Wilma, please, nagamit lang ako ni Mateo, pinilit niya ako." Iyak-iyakan niya, pilit na humahawak sa aking binti. "Alam mo namang mahal kita, di ba, kaibigan mo ako? Maawa ka sa akin, huwag mo akong ipakulong." Tinitigan ko si Estela nang may matinding pandidiri. Ang pagkakaibigan natin ay namatay na kasabay ng bawat kasinungalingang binitawan mo. At huwag mong sisihin si Mateo dahil pareho kayong may lason sa katawan. Ang pinagkaiba lang, mas magaling kang magkunwari. Itinulak ko siya palayo ng marahan, ngunit may puwersa. Hinarap ko si Mateo na ngayon ay nakatitig lang sa kawalan. "Mateo, binigyan kita ng pagkakataon na maging isang mabuting asawa, pero pinili mong maging isang kriminal. Pinili mong ibenta ang sarili mong asawa para lang sa pera ng ina mo." Wika ko. "Ngayon wala na ang kumpanya nyo, wala na ang pangalan nyo. Ang tanging natitira sa inyo ay ang hiya na palagi ninyong kinatatakutan." Biglang tumunog ang mga sirena sa labas. Ang mga asul at pulang ilaw ay muling sumilip sa mga bintana ng library. Narito na ang mga awtoridad na tinawagan ni Gabriel. "Tapos na ang palabas," sabi ko. Ngunit sa gitna ng pagpasok ng mga pulis, isang bagay ang nakakuha ng aking atensyon. Isang maliit na pulang ilaw sa ilalim ng mesa ni Doña Consuelo. Isang recorder. Kinuha ko ito at pinindot ang play. Ang boses na lumabas ay hindi boses ni Mateo o ni Alejandro. Ito ay boses ni Doña Consuelo na tila may kausap na isang tao tungkol sa isang bagay na mas malalim pa kaysa sa drug shipments. "The girl doesn't know. She thinks it's just about the company. But once she finds the documents in the hidden compartment of her father's old shop, she will realize that the De La Vegas didn't just steal the designs, they stole her entire identity."
Nanigas ang aking buong katawan. Tumingin ako kay Mateo. Anong ibig sabihin nito? Anong identity ang tinutukoy ng nanay mo? Isang nakapangingilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, kahit na pinupusasan na siya ng mga pulis. Akala mo ba panalo ka na, Wilma? You have the money, you have the mansion, but you still don't know who you really are. And that secret is the only thing that will keep us alive inside. Bago pa ako makapagtanong muli, dinala na sila palabas ng mga pulis. Ang sigaw ni Estela at ang malamig na tawa ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng library, hawak ang recorder. Ang tagumpay na akala ko ay ganap na ay mayroon pa palang isang malaking katanungan na naiwan. Anong lihim ang itinatago ng aking ama? At anong kinalaman ng mga De La Vega sa aking tunay na pagkatao? Tumingin ako kay Gabriel na pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Wilma, kailangan nating umalis. May mga reporters na sa labas. Gabriel, wika ko, ang aking boses ay puno ng bagong determination. Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan nating bumalik sa lumang shop ni tatay. May kailangan akong hanapin. Mabilis ang pagtakbo ng sasakyan ni Gabriel pabalik sa lumang shop ni tatay. Ang bawat poste ng ilaw na aming nadadaanan ay tila mga anino ng nakaraan na humahabol sa akin. Hawak ko pa rin ang maliit na recorder sa aking palad. Ang boses ni Doña Consuelo ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Identity. Anong ibig sabihin ng matandang iyon? Sa buong buhay ko, ang alam ko ay ako, ang anak ng isang mahirap na artisan na kinalahating kinupkop ng mga De La Vega dahil sa awa. Malapit na tayo, Wilma. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ano man ang matagpuan natin doon, tandaan mo na tapos na ang laban sa kumpanya. Hawak mo na ang yaman nila. Pero ang katotohanan, yun ang hindi natin kayang bilhin. Hindi sapat ang yaman, Gabriel. Sagot ko habang nakatitig sa labas. Gusto kong malaman kung bakit kailangang dumanas ng hirap ang tatay ko habang sila ay nagpapakasasa sa kasinungalingan. Kung ninakaw nila ang higit pa sa mga disenyo niya, sisiguraduhin kong babayaran nila ito ng higit pa sa kanilang kalayaan. Huminto ang sasakyan sa harap ng talyer. Sa gitna ng dilim, ang lumang signboard na may pangalang Alabastro Woodworks ay bahagyang kumikislap sa tama ng headlight. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng nilagaring kahoy at varnish ay tila isang yakap mula sa aking ama. Sabi ni Doña Consuelo sa recording, may hidden compartment sa ilalim ng sahig ng kanyang opisina, bulong ko. Nilapitan namin ang gitnang bahagi ng talyer. Inalis ni Gabriel ang isang lumang cabinet na gawa sa Nara. Sa ilalim nito may isang bahagi ng sahig na tila mas bago kaysa sa iba. Gamit ang isang pait, dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kahoy. Ang tunog ng pagkabali ng mga lumang pako ay tila isang sigaw mula sa ilalim ng lupa. Isang maliit na metal box ang lumitaw. Inabot ko ito, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon sa gabing ito. Sa loob ng box may isang bundle ng mga luma at madilaw na dokumento. Binuksan ko ang unang papel. Ito ay isang deed of absolute sale ng lupang kinatatayuan ng De La Vega Tower. Ngunit ang pangalan ng nakabili ay hindi De La Vega. Ito ay si Antonio Alabastro, ang tatay ko. Ang pangalawang dokumento ay isang joint venture agreement, kung saan nakasaad na ang pamilya De La Vega ay mga manager lamang ng kumpanya at ang 70% ng shares ay pag-aari ng aking ama. At ang huling dokumento ang nagpahinto sa tibok ng aking puso, isang birth certificate. Ang pangalan ko ay hindi Wilma Alabastro. Ang pangalan ko ay Wilma De La Vega Alabastro. Ang nanay ko na sinasabi nilang kinuha lang nila mula sa lansangan ay ang tunay na tagapagmana ng lupain ng mga De La Vega na kinuha nila sa pamamagitan ng pekeng kasal at mga palsipikadong dokumento. Gabriel, ang aking boses ay tila nawala. Hindi lang nila ninakawan ang tatay ko, ninakawan nila ako ng pangalan. Ang yaman na sinasabi nilang ipinahiram nila sa akin ang utang na loob, na palagi nilang isinusumbat. Ang lahat ng iyon ay akin mula pa noong una. Kaya pala ganoon na lang ang takot ni Doña Consuelo sa'yo. Wika ni Gabriel, ang kanyang mukha ay balot ng matinding galit. Alam niya na kapag naging matalino ka, mahahanap mo ang katotohanan. Ginamit ka nila bilang manager
para palaguin ang kumpanya na sila mismo ang nagnakaw. Isang malamig na puot ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang bawat sampal, bawat pangungutya, bawat martyrdom na tiniis ko sa loob ng mansyong iyon ay isang malaking insulto. Pinaglingkuran ko ang mga magnanakaw na nanirahan sa aking sariling tahanan. Dalin mo ako sa hospital, Gabriel. Utos ko ang aking boses ay kasing talas ng kidlat. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Consuelo bago siya tuluyang mabulok sa impyerno. Pagdating sa hospital kung saan kasalukuyang binabantayan ng mga pulis ang matanda dahil sa kanyang kunwariang heart attack, sinalubong ako ng mga reporter, ngunit hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng diretso sa VIP room. Pumasok ako ng walang katok. Naroon si Doña Consuelo nakahiga, may mga tubo sa ilong, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng kaba nang makita niya ako. Wilma, anong ginagawa mo rito? This is harassment. Mahina niyang wika, pilit na nag-aakto ng pagiging mahina. Tumigil ka na sa pag-arte, Consuelo. Inilapag ko ang birth certificate at ang deed of sale sa kanyang harapan. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tatay ko ang bumili ng lupang kinatatayuan ng tower nyo. Alam ko na ang nanay ko ang tunay na De La Vega at kayo ay mga parasites na gumamit ng apelyido namin para magmukhang kagalang-galang. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis sa pagkakataong ito, ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding takot. Gusto mong pag-usapan ang utang na loob. Di ba, nilapitan ko siya, ang aking mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Dahil sa iyo namatay ang tatay ko sa hirap. Dahil sa inyo nagkasakit ang nanay ko. 5 taon niyo akong ginawang alila sa sarili kong kumpanya. Ngayon, Consuelo, sisingilin kita hanggang sa huling sentimo ng buhay mo. You can't prove anything, nanginginig niyang sabi. I don't need to prove anything to you, sagot ko ng may malamig na ngiti. Dahil habang nag-uusap tayo, ang mga abogado ko ay kasalukuyan ng nagsasampa ng kasong plunder, falsification of public documents at murder laban sa'yo at sa asawa mong matagal ng patay. At si Mateo, huwag kang mag-alala. Nalaman ko rin na siya ang pumatay sa driver na nakakita sa inyo noong gabi ng aksidente ng tatay ko. Isang mahabang hininga ang kumawala sa matanda bago siya tuluyang nawalan ng malay. Hindi ko alam kung totoo o arte pa rin at wala akong pakialam. Tinawagan ko ang nurse at lumabas ako ng silid. Sa hallway nakita ko si Gabriel na may dalang balita. Wilma, tapos na. Nahuli na si Mateo sa parking lot ng mansyon. Sinubukan niyang lumaban pero wala siyang takas. At si Estela, siya na mismo ang tumestigo laban sa pamilya De La Vega para makakuha ng immunity. Huminga ako ng malalim. Ang bigat na 5 taon kong dinala ay tila unti-unting naglalaho. Ang tore ng mga De La Vega ay hindi lang gumuho. Ito ay naging abo. Ano nang plano mo, Wilma? Tanong ni Gabriel. Tumingin ako sa bintana sa pagsikat ng araw sa malayo. Ang liwanag ay unti-unting pumapalit sa dilim ng gabi. I'm going to take my mother home, wika ko. At sisiguraduhin kong ang pangalang Alabastro ay muling makikilala hindi bilang biktima, kundi bilang may-ari ng lahat ng ito. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-post ng isang huling mensahe. Para sa lahat ng mga nakasubaybay, the tower has fallen, the truth has risen. Justice isn't just about punishment. It's about reclaiming what was always yours. Thank you for listening to my story. The real queen has returned. Naglakad ako palabas ng hospital, ang aking bawat hakbang ay puno ng dignidad. Hindi na ako ang Wilma na sunod-sunuran. Ako na ang Wilma de la Vega Alabastro. At ito ang aking bagong simula. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga De La Vega. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong opisina sa Alabastro International, ang kumpanyang hindi na nakatali sa lason ng nakaraan, kundi sa dangal ng aking ama. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid. Isang tanawing dati ay pinagmamasdan ko ng may bigat sa dibdib, ngunit ngayon ay nilalanghap ko ng may ganap na kalayaan. Wala na ang suot kong silk suit na madaling mapunit. Ngayon suot ko ang isang simple ngunit eleganteng puting blazer. Ang aking buhok ay maikli na isang simbolo ng pagputol sa lahat ng tanikalang nag-ugnay sa akin sa pamilyang pumatay sa aking katauhan. Ma'am Wilma, handa na po ang sasakyan patungo sa foundation, wika ng aking bagong assistant.
Isang matalinong dalaga na pinapaaral ko gaya ng ginawa ko kay Estela, ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na ang limitasyon ng aking tiwala. Ang aking kabutihan ay meron na ngayong bakod ang talino. Salamat, mauna ka na, sa baba susunod ako, sagot ko ng may banayad ng ngiti. Bago ako umalis, tiningnan ko ang isang litrato sa aking mesa. Litrato namin ng aking nanay sa isang tahimik na hardin sa Baguio. Siya ay nakangiti na maayos ang kulay ng balat at malayo na sa trauma ng mga De La Vega. Ang pagbawi sa kanya mula sa pasilidad na kinulong sa kanya ni na Consuelo, ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ko. Hindi ang pera, hindi ang building, kundi ang kaligtasan ng huling mahal ko sa buhay. Kumusta na kaya ang mga hari at reyna ng nakaraan? Ayon sa aking mga abogado, si Doña Consuelo ay nananatili sa loob ng medical ward ng City Jail. Ang kanyang hiya na palagi niyang iniingatan ay tuluyan ng naging basura. Bawat gabi ang tanging naririnig niya ay ang rehas at ang boses ng mga taong dati niyang minamaliit. Si Mateo naman ay nasentensyahan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Balita ko, sumusulat siya ng mga liham sa akin, humihingi ng patawad, nangangakong magbabago. Ngunit ang bawat sulat niya ay diretso sa basurahan nang hindi ko man lang binubuksan. Ang patawad ay hindi isang obligasyon. Ito ay isang regalo na ibinibigay lamang sa mga taong karapat-dapat. At si Mateo, siya ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na ayaw ko nang balikan. At si Estela, kahit na nabigyan siya ng immunity ang kanyang pangalan, ay naging kasing kahulugan ng traidor sa mundo ng negosyo. Wala nang kumpanyang tumatanggap sa kanya. Ang huling balita ko, nagtatrabaho siya sa isang maliit na kainan sa probinsya. Malayo sa mga designer bags at mamahaling pabango na ipinagpalit niya sa aming pagkakaibigan. Justice has its own way of carving the truth. Pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ni Gabriel. Siya na ngayon ang tumatayong Chief of Security ng Alabastro International. Hindi na siya nakatago sa anino, siya ay nasa liwanag na tapat at kagalang-galang. Handa na ba ang reyna para sa kanyang bagong proyekto? Biro niya habang pinagbubuksan ako ng pinto ng sasakyan. Hindi ako Reyna, Gabriel, sagot ko habang sumasakay. Ako ay isang babaeng natutong bumangon mula sa sariling abo. At ang proyektong ito, ang Alabastro Foundation for Artisans, ay ang katuparan ng pangarap ni tatay. Habang binabaybay namin ang kalsada, napansin ko ang mga tao sa paligid. May mga babaeng naglalakad. Nang may katatagan, may mga manggagawang may dangal sa kanilang mga mata. Sa bawat mukha nila, nakikita ko ang aking sarili. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sariling halaga. Nakarating kami sa sementeryo bago pumunta sa foundation. Tumayo ako sa harap ng puntod ng aking ama. Inilapag ko ang isang piraso ng inukit na kahoy, isang phoenix na may nakasulat na alabastro. Tay, tapos na po ang laban. Bulong ko habang humahangin ng malumanay. Tila ba sumasagot ang kalikasan sa aking tinig. Malinis na ang pangalan natin. Ang bawat disenyo mo, ang bawat pangarap mo ay buhay na buhay sa bawat produktong inilalabas namin. Hindi ka na biktima. Ikaw na ang inspirasyon. Sa aking pagtayo, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga kaaway. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng iyong sarili, ng mas matibay, mas matalino, at mas malaya. Ang pangalang De La Vega ay pumanaw na kasabay ng kanilang kasamaan. Ang tanging natitira ay si Wilma Alabastro, ang babaeng biniyak ng pagtatraidor ngunit pinatibay ng katotohanan. Tumingin ako sa abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Ang buhay ay puno ng mga bagyo, ngunit natutunan ko ng maging sarili kong kanlungan. Ito ang aking simula. Wika ko sa sarili ko habang naglalakad pabalik sa sasakyan. At sa pagkakataong ito, ako na ang nagsusulat ng bawat salita. Wala nang takot, wala nang utang na loob, tanging ang bukas na puno ng pag-asa.